Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Pwede po kayong mag-comment kung nasang lugar kayo para ma-shoutout namin kayo at kung taga saan kayo. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Ako si Tekyo. Ang aking ikukwento ay nangyari taong 1988 sa lumang sementeryo sa isang bayan sa Isabela. May ibabahagi akong kwentong na tunay nagpabago sa aking pagkatao. Una kong ibabahagi kung paano at saan nagsimula ang lagim na tumapos sa aking tatlong kaibigan. Hindi naman ako basagulero o siga sa aming paaralan. Masasabing makulit at madaldal lamang ako, kaya napasama ako sa grupo ni Lando, Louie at Elias. Sila ang mga siga na sikat noon sa pinapasukan naming sa high school. Sabi nila, kalug at masayahin daw akong kasama, kaya paborito nila akong dalhin. Minsan pa nga ay sinundo nila ako. Graduating na kami noon sa 4th year nang maganap ang hindi inaasahang pangyayari. Tandang-tanda ko pa, ika-28 buwan ng Marso, alas 9 ng gabi. Palihim akong sinundo ni Lando, Louie at Elias. Sumalisi ako ng alis ng bahay. Sakay ng bike, angkas ako ni Louie ay natanong ko siya kung bakit at anong dahilan. Tsaka ko daw malalaman, sabi nito, kinakabahan akong sa mga oras na iyon. Hindi ko alam kung bakit. Pumasok kami sa lumang sementeryo. Minura ko pa nga ang mga ito dahil lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko. Tumahimik daw ako, kung hindi, puputulin daw nila ang ari ko. Sabay bawing, kumalma lang daw ako. Takot na takot siya noon nang huminto ang bike at inaya niya ako sa isang sulok sa ilalim ng isang malaking punong kahoy. Inikot ko ang aking paningin sa mga nakapaligid na nicho. Tinapik pa ni Elias ang aking balikat upang bilisan ang aking lakad. Pumasok kami sa makipot na daanan at narating namin ang dulong bahagi ng sementeryo. Hindi naman gaanong madilim dahil maliwanag ang buwan. Nanlaki ang mata ko kung sino ang taong nakaupo sa isang nicho habang nakagapos. Agad kong nakilala kung sino ito. Walang iba kundi si Boyang, ang kilalang bading sa aming paaralan. Napatingin ako sa tatlo kung kaibigan kung anong ginagawa ng mga ito kay Boyang. Nagmumura sila at sabay-sabay nagsasalita. Iisa lang ang naiintindihan niya. Nahuling ng boboso ito sa kanilang tatlo sa loob ng CR. Nakiusap pa ako sa kanila na ipaalam na lamang ito sa aming principal at pakawalan na lamang ito. Pero imbis na makinig ay isa-isa ang mga ito na pinagsasapok at pinagsusuntok ang walang kalabang-labang si Boyang. Nang inawat ko sila, ay sa akin naman nila binunto ng galit.
Binatukan nila ako isa-isa. Wala daw akong kwentang kaibigan. Duwag at mahina daw ako. Bumunot ng balisong si Elias at pinakita iyon kay Boyang, na noong ay hinang-hinana at namamaga ang mukha dahil sa mga suntok na inabot nito. Sumigaw ako ng malakas nang makita kong inilapit iyon ni Elias sa mukha ni Boyang. Pero malakas akong tinulak ni Loie. Bumunot din ito ng kutsilyo at inaamba din sa akin. Kung hindi daw ako tatahimik, ay puputulin daw nito ang dila ko. Nagkatawanan pa silang tatlo. Gusto daw nilang matuto at maging malakas at matapang. Sa ganoong paraan ay magiging tunay na tropa nila ako. Lumapit si Lando kay Loie. Ay kinuha nito ang kutsilyo tsaka lumapit sa kaawa-awang na si Boyang. Wala na akong nagawa kundi tahimik na pinapanood na lamang sila. Unang hiniwa ni Lando ang kanang pisngi nito. Sumigaw si Boyang ng napakalakas. Ngunit tumawa lang ang mga ito. Muli kong sinubukan na lapitan si Boyang, pero inambahan ako ni Elias ng balisong nito. Kung kaya daw nilang saktan si Boyang, ay kaya din daw nila akong saktan. Tinulak pa niya ako ng malakas, dahilan para mapaupo ako sa lupa. Sumunod na lumapit kay Boyang ay si Elias. Kinalas nito ang tali at marahas nitong hiniwa ang braso. Napasigaw muli ito sa sobrang sakit. Habang siya sa mga oras na iyon ay takot na takot sa mga nangyayari. Naaawa siya kay Boyang pero wala siyang magawa. Hindi na tao ang tingin niya sa tatlo na inaakala niya ay mga tunay niyang kaibigan, kundi mga demonyo. Paulit-ulit nilang hinihiwa ang bawat balat ni Boyang, habang sinasabing dapat daw matuto na ito sa kakaboso dahil maraming beses na nitong ginagawa. Nagbulungan ang mga ito pansamantala, tsaka tumingin sa akin. Pinapalapit nila ako sa kinakaroonan nila. Natatakot at nanginginig man ay lumapit na rin ako sa kanila. Pagkatapos ay ibinigay sa akin ang matalim na kutsilyo. Nang lalaki ang mga mata ko dahil sa inutos nila sa akin. Putulin ko daw ang kanang kamay. Todo iling ko. Sa mga oras na iyon, hindi ko na mapigilang hindi umiyak. Nakita ko nang malapitan ang kalunos-lunos na sitwasyon ni Boyang. Halos maligo na ito sa sariling dugo. Umaagos na sa buong damit nito ang sariwang dugo. Naririnig ko ang mga bulong nito na tulungan ko siya. Nang sinabi kong ayaw ko at tigilan na nila ang kanilang ginagawa, ay tinulak ako ng malakas ni Loie. Sobrang duwag ko daw, manood at matuto daw ako. Nang hilakbot ako sa aking nasaksihan kung paanong naging brutal ang tatlo. Hiniwa ni Lando ang kanang kamay ni Boyang, habang sina Loie at Elias ay todo ngisi. Nagtalsika ng sariwang dugo sa mga mukha niyo, pero nagtatawanan lamang ang mga ito. Tila natakasan na ng bait, nakakatakot, nakakahilakbot.
Nakakarimarim na gabi. Wala nang boses na lumalabas pa sa bibig ni Boyang na noon ay tila wala ng buhay. Iwinagayway pa ni Elias ang putol na kamay at pinasa kay Louie. Ngising mga demonyo ang nakikita ko sa tatlo. Tila sinapian ang mga ito ng masamang espiritu. Habang ako, tila na estatwa na dahil sa mga nangyayari. Napaihipa ako ng aking salawal dahil sa takot. Hinagis sa aking harapan ni Louie ang putol na kamay. Nagkatawanan ang mga ito nang bumagsak ako sa lupa dahil sa panginginig ko. Sabay-sabay lumapit ang tatlo sa akin. Ngayon daw ay ako naman ang tuturuan nila ng leksyon. Sumigaw ako at humingi ng tulong. Paulit-ulit akong sumisigaw hanggang sa napansin namin ang kanang kamay ay gumagalaw. Lahat kaming apat ay tumahimik at titig na titig sa nabuhay na kamay. Ginagalaw-galaw nito ang mga daliri at usang tumayo. Akala ko sa mga palabas lang sa sinihan ko makikita ang ganoong eksena, pero totoong-totoo pala talaga. Naging mabilis ang kilos ng kamay na duguan. Tumalon nito sa mukha ni Louie. Nagsigawan silang tatlo. Tinusok nito ang dalawang mata ni Elias. Kitang-kita ko kung paano ito nanggigigil. Bumulwak ang dugo sa mata ni Louie, habang si Louie ay sumusugod kay Elias gamit ang balisong. Ay tinusok nito ang kamay. Pero mabilis ang kilos ng kamay. Bago pa ito matusok, ay tumalo na ito sa mukha ni Lando. Dahilan para ang balisong ay sa mukha mismo ni Elias tumama. Napuno ng nakakapangilabot na sigawan sa lugar na iyon. Napatulala na lamang si Louie dahil sa nangyari na siya ang may kagagawan. Nanghihinang natumba si Elias habang sapo-sapo ang dugoang mukha. Sumigaw ng tulong si Lando kay Louie. Pilit nilang inaaalis ang kamay na nasa mukha nito. Pero nakita ko kung paanong hirap na hirap silang alisin ito. Naihagis nila ang kamay sa di kalayuan, pero mabilis itong kumilos. Muli itong umakyat sa ulo ni Louie. Bumaba sa leeg at pilit na sinasakal ito. Narinig ko pang sinigawan ako, Lando, na tulungan ko daw sila. Pero naging manhid at nang hihina ang aking tuhod dahil sa pagkagimbal. Natumba pa at bumagsak sa lupa si Louie. Nangingisay dahil inikot-ikot ng kamay ang ulo nitong hanggang sa maputol. Sabay kaming napasigaw ni Lando nang makita naming gumugulong-gulong ang putol na ulo ni Louie. Tatakbo sana si Lando, pero nahila ito ng kamay. Malakas nitong hinablot ang ulo at nilakumos iyon na parang papel. Nadurog ang ulo nito sabay sabog ng utak nito. Sa mga mata ko, doon ko lang napansin na may itim na figura ang nakatayo habang ang kamay ay nasa ere.
Ito marahil ang kumukontrol sa kamay. Nanginginig akong umatras dahil wala pa rin akong lakas. Sa aking pag-atras, nakita ko ang dalawang bilog na mata na gumugulong sa aking tagiliran. Pag-angat ko ng aking mukha, naroon ang itim na figura habang ang kamay ay nasa ere. Ilang beses akong lumunok ng laway bago nakiusap. Alam kong kaluluwa iyon ni Boyang. Nakiusap akong huwag akong patayin dahil wala akong kasalanan. Pagkasabi ko noon ay tila nagkalakas akong tumayo at tumakbo. Nilisan ko ang sementeryong iyon na baon-baon ng nakakahilakbot na pangyayari. Kinaumagahan, nabalita nga ang nangyari, pero naging tikom ang aking bibig sa mga nangyari. Pilit kong kinalimutan ang pangyayaring yun. Hindi na ako nag-usisa pa, lalo na doon sa buhay na putol na kamay. Nilagnat ako ng sumunod na araw at nagkasakit na hindi maipaliwanag ng doktor. Sa habag ng Diyos, gumaling ako. Ilang buwan pa ang lumipas. Nadistino ang aking tatay sa Maynila, dahilan para dito na kami sa Kamaynilaan manirahan. Ngayon, matanda na ako at mga pangyayaring iyon sa buhay ko ay paulit-ulit ko na lamang ikinukwento sa aking apo. Hindi ko alam kung naniniwala ba sila sa akin, pero iisa lang ang iniiwan ko sa kanilang bilang payo. Sikapin nating maging mabuting tao. Huwag tayong magpapadala sa ating mga galit. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.